Nang bumaba sa buong mundo ang nag-iisang patakaran ng pagbabawal magsalita, isang utos lang, tumahimik, at ang maingay na sibilisasyong ipinagmamalaki ng sangkatauhan ay tuluyang nawalan ng tinig sa sandaling ito. Dumating na ang mission executor na si Cheng Mo. Opisyal nang nagsimula ang formatting ng buong sangkatauhan. Countdown, 30 araw. Layunin ng mission, pigilan ang planong ito. Bawal magsalita, bawal gumawa ng tunog, at kailangan ko pang isugal ang buhay ko para labanan ang world formatting. Pero bakit pakiramdam ko mamamatay na ako sa simula pa lang? Joke lang. Bida naman ako kahit papaano. Saan ka nakakita ng bida na game over agad sa opening? At heto na nga, may taong mahilig makialam. Bakit kayo nakatayo sa gitna ng kalsada? Ayaw nyo na bang mabuhay? Lagot. Ganoon na lang siya nawala. Anong klaseng lugar ito? Kung alam ko lang na ganito kadelikado, kahit patayin nyo ako hindi ko tatanggapin ang mission na ito. Tandaan mo, bawal na bawal kang maglabas ng kahit anong tunog gamit ang bibig mo. Naririnig ko pala ang boses niya. Ito ba ang brain transmission? Siguro ito ang starter bonus ng Bida Squad, no? Ano ang nangyayari? May mali. May paparating na kung ano. Diyos ko, bakit may ganitong halimaw? Teka, sa paanan ng halimaw, may magina pa. Masama ito. Nakita sila ng halimaw. Katapusan na. Sino ang sasagip sa amin? Hindi maganda. Kailangan mo nang ilihis ang atensyon nito. Matibay ang katawan ng ganitong uri ng halimaw, pero sobrang hina ng neural core. Kung susugod ng harapan, siguradong hindi kakayanin. Kailangan hanapin ang butas nito. Kusay niyang hinayla ang agro, hindi kaya tanga siya. Nasa likod pala ang entry point. Simple lang ang utak ng dambuhalang ito. Kapag may ingay, hahabulin niya. Sige, kung kaya niya, habulin niya ako hanggang dulo. Tingnan natin kung sino ang unang susuko. Ngayon na. Ayos. Sapol sa vital point. Sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa shelter. Good guy set up sa ink room. Ingat ka, baka sa huli ikaw pa ang mapasama sa gastos. Naku po, nagpabeya ako. Mukhang mahal ang kamay ng batang ito. Baklasin natin at tingnan kung may papalit sa supplies. Tingnan mo ang damit niya. Mukhang hindi siya taga-militar, di ba? Bunutin natin para malaman. Grabe naman. Natalo pa ako sa 3 malaking engot na ito. Kapag nalaman ko kung paano gamitin ang mechanical arm, sisiguraduhin kong mabubunot ko ang mga dila nyo. Hoy, engot na nakatali ang power. Alam kong naririnig mo ako. Subukan mong sagutin ako gamit ang brain transmission. Sino ang nagsasalita? Ako ang Federal Security Protocol, AIK. 1 oras at 17 minuto na ang nakalipas, pagkahakbang mo pa lang sa A-chamber na, sinaliksik ko na ang buong files mo mula ulo hanggang paa. May implanted restraint chip sa katawan mo. Kaya nitong gawing electronic commands ang neural signals. Pwede mong subukang paandarin ito mag-isa. Sobrang hindi mapagkakatiwalaan. Pero sa puntong ito, wala na akong choice kundi subukan. Neural connection, sync, activate, consciousness at command. Ayos. Nakalas na. Ano ang nangyayari? Akala nyo talaga mapipigilan ako ng ganitong bagay. Kayo ang pumilit sa akin. Nasaan na ang yabang nyo kanina? Ngayon pa lang kayo luluhod at aamin ng mali, huli na. Huwag mo akong patayin. Alam ko kung saan pinakakumpleto ang supplies. Dadalhin kita roon. Sumama ka at tingnan natin. Kailangan ng katawan mo ng tuloy-tuloy na injection ng inhibitor, kung hindi, mamamatay ka. Bakit ako makikinig sa iyo? Pareho tayo ng layunin, pumunta sa Eden at tapusin ang kaguluhang ito ng mundo. Sige, maniniwala muna ako sa iyo isang beses. Sakto ang dating. Tingnan natin kung anong galing ang nakatago sa mechanical arm na ito. Experimental subject number 99, nahanap na. Tama ang doktor. Talagang muling lumitaw ito. Bantayan ito, huwag ninyong gulatin. Napakadali lang pala.
Hindi ko akalaing malakas lumaban ng mechanical arm na ito. Ilang galaw lang, tapos na sila. Hoy, buhay pa ba kayo? Naghihintay pa kayong manood ng palabas, ha? Ngayon kayo naman ang aayusin ko. Takbo, bilis, takbo. Ganitong mumurahing trick, 3 taon pa lang ako, ayaw ko na niyan. Wala rito. Wala rin dito. Hindi nga, ang laki ng eksena, akala ko may maganda kayong tinatago. Sayang lang talaga oras ko. Baka nasa loob nakatago ang magagandang gamit. Sa wakas, dumating ka rin. Niloko mo ako para pumunta rito. Ano ang pakay mo? Humihingi ako ng saklolo, hindi panloloko. Inhibitor, rejection ng mechanical arm, ang bagay na itinanim ng doktor, wala kang alam sa lahat ng ito. Tama, isama mo ako. Malaki ang silbi ko. Dadalhin ko kayo sa ligtas na lugar. Bakit may tunog ng yapak? Hindi kaya humingi ng tulong ang 3 iyon? Sa tunog ng yapak, parang iisa lang ang tao. Mag-isang pumunta rito para magpakamatay. Kahit sino pa siya, patumbahin muna natin. Bakit siya? Bakit ka nasa pugad ng mga human trafficker? Naloko ako ng sirang AI na ito kaya napasok ako rito. Huwag mo naman akong tingnan na parang kalaban. Naririnig ko ang brain transmission mo. Hindi mo na kailangang pindutin ang screen. Kung miyaw, pareho tayong tao ng Federation. Lahat ng nasa katawan ni Cheng Mo ay may kinalaman sa lugar na pupuntahan natin. Pupunta rin ba kayo sa medical shop? Bago pumunta sa medical shop, kailangan muna nating mahanap ang number 1 and 67. Kung hindi, kapag naubos ang energy, tiyak na mamamatay si Cheng Mo. Ako lang ba ito? O pagkasabi mo ng masama sa akin, bigla akong nahilo. Hindi kita sinumpa. Kailangan din ng mechanical arm ng inhibitor para manatiling stable. Mabuti pang umalis na tayo agad. Malamang mga doktor lang sa black market ang may lakas ng loob magbenta ng ganitong bawal na gamot. Hindi naman malayo ang black market sa shelter. Ako ang maghahatid sa inyo. Isasama na rin natin ang batang ito sa lugar na medyo mas ligtas. Na-detect na ligtas ang external environment. Maaari nang umalis papuntang black market. Sumunod kayo. Maraming abandonadong gusali sa lugar na ito, madaling may magtago. Huwag kayong mahuhuli, may mali. Masyadong tahimik ang paligid. Kahit tunog ng hangin, wala. Babala. Na-detect ang unknown abnormal energy entity. Hindi ito tao. Mabilis itong papalapit. Ano ang bagay na iyan? Damn, walang epekto ang physical attacks dito. Hindi pwede. Kailangan maghanap ng ibang paraan. Kung hindi, ano pa ang pinagkaiba nito sa paghihintay ng kamatayan? Walang epekto ang physical at energy attacks. Hindi mapatay ang bagay na ito. Mag-isip kayo ng paraan, bilis. Zoological Analysis Module activated. K9 Family, hinihinalang mutated individual. Nagbabago ang anyo, pero hindi ang pagkain. Mataas ang preference sa high protein. Target, karne. Gamitin ang karne sa bag ni Kung Kay para ilayo ito. Paano mo nalaman na may karne sa bag ko? Huling stock ko na ito. Isang kagat na lang ang natitira. Hindi mahalaga. Pakituloy ang execution. Kung buhay mo ang nawala, para kanino mo pa itatabi ang karne, para ialay sa puntod ng halimaw na iyon. Malaking aso, kainan na. Hindi ko akalaing gagana talaga ang galawang iyon. Aalis muna ako. Bilisan mong sumunod. Itinapon mo ang pagkain ko, tapos hindi mo pa ako hihintayin. Paano nagkaroon ang mundong ito ng babaeng kasing lamig at walang puso mo? Doktor, ganito lang ba ang kayang diskarte ng perpektong likha mo? Pero mas masaya nga kung ganito. Grabe, ang talam ng mga kuko nito. Mamamatay ba ako sa infection? Kung maging halimaw ako, huwag kayong maawa. Kung mag-mutate ka, babarilin kita agad ng walang pag-aalinlangan. Pwede bang magsabi ka naman ng nakakaaliw kahit konti? Halimbawa, hindi ka mag-mutate, hahanap tayo ng paraan, mga ganoon. Hindi ka mag-mutate. Talaga. Dahil bago pa mangyari yun, babarilin muna kita. Sa totoo lang, hindi ito virus sa pinakadwa. May dugo lang na hindi dumadaan sa bato, kaya pinalitan ito ng tinta. Ordinaryong sugat lang ito. Bigla kong naramdaman na hindi na masakit ang sugat. Totoo, sobrang healthy ko. Huhugasan ko lang ang sugat.
Hindi ito ilusyon. Ang direksyon, haba, pati ang anggulo ng pagkakabaluktot ng peklat ay eksaktong pareho. Ganoon ka ba talaga katat na patayin ako? Lagot, ano ang nagawa ko? Nakadetect ng energy fluctuation mula sa order system. Nakadetect ng paggising ng ability ng target. Friendly reminder, ang high-level Yanling ay magtatanggal ng malalalim na emosyon. Pinapayuhan ang target na gamitin ito ng maingat. Nagising ba sa akin ang ability na gawing totoo ang iniisip ko? Ako na ang magsasalin ng sinabi kanina. Una, nagising sa iyo ang order system ng Yanling. Ikalawa, bawat gamit nito ay may kasamang isang emosyon. Sa pagkakataong ito, galit lang ang kinuha. Kaunti pa lang iyon, hindi nito maabala ang pagkain, pagtulog, at pagmumura mo sa akin. Ikatlo, kung patuloy mo itong gagamitin, magiging perpektong makina kang walang emosyon. Kayang pumatay ng pabo reel at magpasabog ng planeta nang hindi man lang kumukurap. Gusto mo akong patayin? Kung gusto talaga kitang patayin, hindi sana lumihis ang saksak ko kanina. Ang paghihiwalay ng emosyon na iyan, pakinggan pa lang, mukhang hindi na mabuti. Mas mabuting huwag masyadong gamitin. Bahala na. Subukan ko muna. Wow, gumana talaga. Talagang na-restore. Side effect, na-reset na sa zero ang galit. Ngayon, isa ka ng taong hindi marunong magalit. Hindi naman talaga ako madaling magalit. Anong emosyon ang tatanggalin sa susunod? Takot, konsensya, pag-ibig. Depende sa swerte. Paano kung maubos lahat? Kung ganoon, magiging isa kang perpekto at mahusay na. Executor na walang pag-aalinlangan, walang sakit, at walang saya. Makakasulat ka pa rin, makakapagligtas, at makakapatay. Pero wala ka nang pakialam kung sino ang inililigtas mo o sino ang pinapatay mo. Kapag ang isang tao ay wala nang pakialam sa kahit ano pa ang pinagkaiba niya sa robot? Noong nagsisenyas ka kanina, ano ang iniisip mo? Ang peklat sa likod mo, saan iyon nanggaling? Hindi ko alam. Sabi ng lahat, ordinaryong paso lang iyon. Summary, hindi alam ni Kung Miao, hindi maalala ni Cheng Mo. Zero ang dami ng kapakipakinabang na impormasyon. Pwede bang tumahimik ka? Suggestion received. Lumipat na sa silent mode. Tapos na ang silent mode. Dagdag lang, ang sugat na iyon at ang nasa database ko ay hindi tugma sa energy waveform ng ordinaryong paso. Ang margin of error ay humigit kumulang 4,300%. Ibig mong sabihin, hindi ito sugat mula sa ordinaryong aksidente. Gutom na ako. May bakas ng tao 800 metro sa Hilagang Silangan. Iminumong kahing pumunta roon. Busugin muna natin ang tiyan, pagkatapos pumunta tayo agad sa black market. Baka may tanong tayo roon. Sa unahan, Building 4, 5th floor, sa labas ng balcony ng master bedroom, may isang lalaking nakabitin. Heart rate, 162. Malapit nang maubusan ng lakas. Tinatayang mamamatay na siya. Huwag kang tumingin. Aakyat ako para iligtas siya. Dito ka mag-cover. Ang target room ay nasa dulo ng corridor. Sa loob, may isang adult female na wala ng life signs, at isang active male zombie. Infection level, Class C. Nakadetect ng natitirang consciousness fluctuation sa male zombie. Abnormal. Cheng Mo, may zombie sa loob. Mukhang hindi na magtatagal ang lalaking iyon. Abala talaga, masasayang pa ang isang gamit ng kakayahan ko. Nawalan na ng kakayahang kumilos ang zombie. Nawala na rin ang natitirang fluctuation ng kamalayan. Kaya pala ganoon. Nahawa ang lalaking may-ari ng bahay matapos lumabas. Bumalik siya sa bahay bago tuluyang maging zombie. Gusto niyang makita ang asawa niya sa huling pagkakataon. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya itong kasama ang lalaking ito. Kaya namatay siya, at ikaw buhay pa. Patas lang iyon. Ang susunod na survivor na makakarating dito, mga 72 oras pa siguro. Kaya ba ng mga daliri mo ang 72 minuto? Hulaan mo, hanggang kailan ka pa kaya makakabitin? Tara na, hindi na siya tumingin sa babae. Patay na siya. Alam ba niya? Hindi. Sapat na iyon. Ang lupit mo talaga. Salamat. Ang mga taong bulok ang konsensya. Hindi karapat dapat sa pangalawang pagkakataon. Natapos ang low-level strict order stripping. Na-clear na ang pagkasuklem. Huwag magmadali. Scan muna. AIK, tingnan mo kung ano ang kainahinala sa taong ito. Tapos na ang scan. Nagpapanggap lang siya. Kumain na siya. May kutsilyo at pampatulog sa katawan niya. Sanay na kriminal pa. Kung ganoon, palayasin natin siya. Hindi.
Paglalaroan ko muna siya. Makipagsabayan ka sa akin. Magkunwari kang nagsiselos. Lalabas ako para maghanap ng tubig, para isipin niyang mag-isa ka. Maghahanap ako ng tubig. Huwag kang kung saan-saan pupunta. Ingat, kikilos na siya. Nasuri ko na. Wala siyang kasabwat. Akala ko wala kang Ira kahit kititing para sa kanya. Nilimas mo ang lahat ng gamit niya, tapos binigyan mo pa siya ng kaunting pag-asa. Habang buhay niyang maaalala ang kahihiyang ito. Kawili-wili. Oras na para guluhin ang larong ito. Dapat tuloy-tuloy ang daan dito. Mukhang may sadyang nagsara ng ruta. AIK, scan mo. Resulta ng scan, likha ng special energy. Binubuo ito ng pigment at mga linya. May life signs sa loob. Mutant, abnormal ang energy fluctuation. Babala, may high energy reaction sa lugar na ito. Inirerekomendang umiwas ng daan. Baka dapat umikot na lang tayo. Ang nagsara ng daan, malamang hindi na tayo bibigyan ng pangalawang opsyon. Ha, ano ito? Cheng Mo, ang tagal nating hindi nagkita. Maligayang pagdating sa larangan ng Huzen, kung saan nagsisimula ang tadhana. Kilala ba kita? Paano mo nagawang makalimot? Noon, tumira tayo sa iisang hawla. May lumang sama ng loob ang taong ito sa iyo. Hindi ko nga maalala kung sino siya. Saan manggagaling ang sama ng loob, pero ayaw niya tayong paalisin. Kumpleto ang mga paa at kamay. Stable ang special energy. Compatibility, 77%. Ang tanging perpektong produkto. Samantalang ako, ni hindi naging karapat dapat burahin. Isang basag na porselana, basurang itinapon. Heart rate, 132. Lampas sa limit ang adrenaline. Atrophy mula sa lumang pinsala sa magkabilang binti. Special energy, Huzen. Ginagawang tunay na anyo ang mga guhit. Kaya niyang gawing totoo ang mga iginuguhit niya. Sirain ang drawing, o ang panulat niya, at wala na siyang silbi. Inutusan ako ng doktor na hulihin ka ng buhay. Sabi niya, basta maibalik kitang buhay. Bibigyan niya ako ng bagong pares ng mga binti, bagong serial number, bagong pagkakakilanlan. Bakit ka gustong hulihin ang buhay ng doktor? Siguro may nasa akin na gusto niya. Cheng Mo, sumama ka na sa akin ng maayos. Hindi ko na kailangang kumilos, at hindi ka rin masasaktan. Hindi ko kailangang sumunod sa utos ng isang estranghero. Kung miyaw, dalhin mo sila at umatras kayo sa may pinto. Protektahan mo sila. Huwag kayong manggulo. Hindi na ikaw ang masusunod dyan. Akala mo sapat ng patalsikin ang panulat ko. Masyado mo akong minamaliit. Ang paintbrush na ito ay nakatali sa kaluluwa. Maliban kung mamatay ako, mananatili ito sa kamay ko magpakailanman. Ang paintbrush ang anchor point niya. Hindi iyon matatanggal. Wala na tayong oras. Nasaan ang power mo? Gamitin mo na. Tingnan nga natin kung ano ang binago ng doktor sa katawan mo. Ayoko nang makipaglaro sa walang kwenta niyang laro. Spatial coordinates, lock. Physical rules, rewritten. Target to invalidate, human sentiment.
Duration, arbitrary alternation. Cheng Mo, tingnan natin ang pinaka-perpektong likha ng doktor. Kung paano ito pumapatay. Konti na lang. Ang pinaka-perpektong likha ng doktor, bumagsak sa harap ko na parang patay na aso. Hindi ka kailanman nagmamakaawa, kahit mabali ang mga buto mo, hindi ka umiiyak, kahit isulat muli ang alaala mo, hindi ka natatakot, parang papel na hindi masisira ng guhit. Sayang, hindi pinapapatay ng doktor, kailangan kitang ibalik ng buo. Ikaw ngayon ay parang larawang hindi pa tapos. Marupok, kulang, at kayang paglaruan ng kahit sino. Ayokong hulihin ang prey na hindi man lang kayang lumaban. Walang thrill. Umalis ka na, habang hindi pa ako nagsisisi. Sa susunod nating pagkikita, ako mismo ang babali sa paintbrush mo. Ikaw, isang ordinaryong taong wala man lang power. Ano bang silbi mo? Sige, hihintayin ko. Sa susunod nating pagkikita, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Babala, kritikal ang vital signs ni Cheng Mo. Biglang tumigil ang paghinga, ubos na ang battery. Sapilitang nag-shutdown at pumasok sa near-death hibernation mode. Babala, may natukoy na abnormalidad sa kapaligiran ng art gallery. Abnormal ang status, sira na ang suppression device ng mechanical arm. Hindi na may pagpapatuloy ang suppression. Nagsisimula nang kumawala ang abnormal energy sa loob, malapit nang mawala ng control. Hoy, gaano pa kalayo ang black market? Hindi viable ang pinakamalapit na black market. Estimated time, 3 oras. Tinatayang kasalukuyang status ni Cheng Mo, hindi aabot ng 30 minuto. May mas malapit pa bang lugar? May underground clinic dito. Illegal. Pero kaya nitong asikasuhin ang side effects ng mga modified. Distansya, 20 minutong lakad. Tara, doon tayo. Cheng Mo. Sinisync ang neural signals ng user, kino-convert at tina-transmit. Ang signal na ito ay exclusive military frequency. Hindi ito ma-intercept ng labas. Pansamantala lang ito, pinakamatagal na ang isang araw. Pumunta ka sa black market at hanapin ang tinatawag na screwdriver. Subukan mo ang swerte mo. Hindi siya magigising sa loob ng 2 oras. Huwag kayong magtagal. Hindi safe zone ang lugar na ito. Cheng Mo, paggising mo, pupunta tayo sa black market. Hahanapin natin si screwdriver at ipapaayos ang braso mo. Tapos, HMPH, sisingilin natin si Yuan Chi. Huwag kang mapahamak, Cheng Mo. Gising ka na.
Sira na ba? May kayang mag-ayos sa black market. Kailangan na nating umalis agad. May pera ba tayo? Ang accessory ay nakamarkang non-tradable asset at tinanggal na sa sale list. Hindi ko na kayang talunin kahit ordinaryong tao. Mula ngayon, ikaw na ang bahala. Bumalik kang buhay. Hindi ko akalaing ganito karami ang tao sa black market. Kanya-kanyang kailangan lang. HMPH, nahanap na. Nandoon siya. Ewan ko kung gaano tayo kaswerte. Nandito talaga siya. Mukhang kinikindatan pa rin tayo ng Diyosa ng swerte. Hindi ako nag-aayos ng gamit ng ordinaryong tao. Hindi rin ako nag-aayos ng walang bayad. At hindi ako nag-aayos ng bagay na kaina-hinala ang pinanggalingan. Saan ka dyan pasok? SY099. Iyong sign ng doktor, 099. Ang mechanical arm ng SY099 ay custom-made ng doktor. Hindi rin maayos ng ordinaryong parts. Alam ko kung saan posibleng mayroon, alam mo na. Pwede rin kahit walang pera. Gusto ko iyon. Hihiramin ko lang para pag-aralan. Sa panahon ng katapusan, kailangan laging malayo ang tingin. Mahirap makakita ng military model na robot sa market. Sang-ayon. Mas mataas sa lahat ang survival priority ni Cheng Mo. Tingnan muna natin ang gamit. Pinilit lampasan ang critical point, energy overload. Nasunog ang circuits ng tatlong joint, kaya pang ayusin. Pero ang joint circuit board ng Sai series ay espesyal na gawa ng doktor. Hindi iyon mabibili sa merkado. May inabandon ng laboratorio ang doktor. Nasira iyon dahil sa isang aksidente. Kung swerte, baka makahanap pa ng spare parts ng Sai series. Dalhin mo ang parts, aayusin ko iyon ng libre. Iwan ang robot bilang down payment. Para sa isang surviving test subject na tulad mo, siguradong kailangan mo ng suppressant, di ba? Alam ko kung saan meron. Kuya ba, nakahanap na tayo ng taong makakapunta sa laboratorio. Ang anak kong si Xiaotang, kinuha ng mga tauhan ng doktor 3 taon na ang nakalipas. Sabi nila sasali raw siya sa kung anong Silent Ones plan. Pagkatapos noon, hindi na siya bumalik. Pinakahuling palapag sa ilalim ng lupa, detention area ng mga test subject. Ikaw na ang gumawa ng paraan para makapasok. Gusto kong hanapin mo siya at ibalik ng buhay. Isang tube, sapat para makarating sa laboratorio at maibalik si Xiaotang. Ang natitira, sa iyo na lahat. Aalis na ako. Hintayin mo akong bumalik. Ang unang batch ng robots na ginawa noon ng doktor ay may tig-isang backup chip nakatago sa ikatlong layer ng motherboard. Hindi iyon basta mahahanap ng karaniwang tao.
Ikaw naman, kapag may oras ka, magpa-full body check ka. Wala si Kay. Parang hindi ako sanay. Noong nandyan siya, reklamo ka naman ng reklamo na maingay siya. Hindi kaya. Nandito na tayo. Mukhang matagal nang abandonado ang lugar na ito. Ang dami nito. Lahat ay experiment files. Puro bata sila. Paano nila nagawang gawin ito? Si Yuan Chi ito, Yuan Chi. Kaya pala doon nasira ang mga binti niya. Si Xiao Tang, siya ay. Cheng Mo, ikaw ito. Isinulat nila ako kasama ng serial number. Ginawa nila akong isang kasangkapan. Kumain ka ng candy. Kapag kinain mo ito, hindi nasasakit. Kung miyaw. Cheng Mo, ang batang babae na iyon, ikaw iyon. Hinarang mo ang pagsabog para sa akin. Sabi nila sira ka na at ipapadala ka para sirain. Pagkatapos, nawala ka na lang. Akala ko, matagal ko nang akala, patay ka na. Hanapin muna natin ang parts. Kapag nahanap, bumalik tayo para tapusin ang trabaho. Pagkatapos, saka na natin pag-usapan. Alam mo ba kung ano ang hinala ko? Ano? Hinala ko, sa loob ng mechanical arm ko, may full access key chip ng doktor. Tama nga ang hula ko. Matagal na siyang naghihintay. Nabigo ang mission. Dalhin ang parts. Bumalik na tayo. Tatlong taon ko siyang hinanap, akala ko buhay pa siya. Anim ang usapan. Masasabi ring naibalik mo siya. Kunin mo na. Kapag wala kang si present, magiging ganoon ka rin. Kung lumaki sana ang anak ko, siguro magiging kasing galing mo rin siya.
Gusto mong manatili, bakit? Sige, manatili ka. Itatali ko ang buhok mo. Mas gigandahan ko kaysa sa kanya. Bumalik ka para kunin ito bago maubos ang DN67. Walang bayad. Hindi ko akalain, may dating pala ang maliit mong bowl ang ito. Sakto, nalutas nito ang research ko sa voice generator na matagal nang nakastock. Nakuha na ang gamit. Ay nako, swerte nga naman. Malapit na itong maayos. Maghintay ka sandali. Teka, mali. Ang core chip ng mechanical arm mo. Hindi tugma sa circuit board na ito. Ang core chip ng mechanical arm mo. Hindi tugma sa backup circuit board na ito. Kung ipipilit itong ikabit, hindi kakayanin ng power suppression function. Magiging unstable ang output, kaya kanitong isama sa pagsabog anumang oras. Unang paraan, magpapahanap ako sa mga kakilala, pero ang V3 ay later modified version ng doktor. Sa panahon ngayon, malamang hindi na iyon mahahanap, kaya pangalawang paraan na lang ang magagamit mo. Noong dinisenyo ng doktor ang Psi-Series mechanical arm, military-grade robot converter prototype ang ginamit niya. Ang main control module ni Kay, sakto, pwedeng gawing transfer chip, diretsahan na, kakalasin si Kay. Kukunin ang core parts, at ikakabit sa mechanical arm mo. Hindi ako sang-ayon, sang-ayon ako. Sang-ayon ka saan? Bakit ka agad sang-ayon? Alamin muna natin ang buong sitwasyon. Ano ang mangyayari sa kanya kapag kinalas siya? Masasaktan ang system niya, malaki ang hihina ng scan at recognition functions, babagal ang computation, magkakamali ang judgment, posibleng tuluyan siyang masira. Sang-ayon ako, mas mataas sa lahat ang survival priority ni Cheng Mo. Hindi ako sang-ayon. Okay, sisimulan ko na. Inaalis ang main control chip sa mismong body niya, mas malaki ang epekto kaysa inaasahan. Kay, ayos ka pa ba? Ayos pa ako. Huwag kang masyadong mag-alala, basta sa susunod, makahanap tayo ng kaparehong replacement module, maayos pa siya. Pero bukod dyan, may isa pang problema ngayon, na mas urgent din. Ang mechanical arm mo, hanggang 70% lang ang charge ngayon. Kung gusto mong punuin, kailangan ng original equipment base ng doktor. Sapat na rin iyan gamitin. May lead ka ba sa original base? 3 kilometro sa Guangdong. May lumang communications base station doon. Ngayon, okupado na iyon ng grupo ng mga weirdo. Pwede kayong pumunta roon at magtanong-tanong. Mga 15 ang life science. Rekomendado ang smart approach. Nagsisimula na ang deviation ni Kay. Saan naman nanggaling ang ganyang karami? Mga test subject. Minomonitor namin ang signal sa buong proseso. Marami na kaming nasagap na inside info. Ano ang gusto ninyong malaman? Masasabi ko sa inyo ang lahat. Grabe, certified eavesdropper. Ano ang background ng grupong iyon? Dating communications engineers. Umaasa sila sa lamang sa intelligence at information gap para makipagpalit ng supplies at protektahan ang sarili sa doomsday. Makipaglaro kayo sa akin ng isang round. Ibibigay ko sa inyo ang chips na kinalas ko mula sa transport vehicle ng doktor. Dapat may silbi yun sa inyo. Ako ang haharap sa kanya. Kulang ang skills mo. Mukhang hindi para sa inyo ang treasure na ito. May kinalikot sa joystick. Kung mahina, tanggapin na mahina, tapos isisisi pa sa equipment. Ako ang haharap sa kanya. Paano ka lalaban? Wala kang ang kamay. May sarili akong paraan. Parang newly unlocked function. Robot ang sasali. Cheating iyan. Hindi naman ipinagbabawal sa rules. May magandang palabas na tayo. Military radio. Mas may lokal na gamit pa ito. Parehong military model iyon. Hindi ako magkakamali. Bilisan, alis na. May nangyari sa squad ko. Ano ang nangyari? Buti na lang. Muntik na tayong maging alikabok. Malinaw na may taong sadyang. Nagbubura ng lahat ng clue. Kung miyaw, mga takas ng Federation. Sumuko agad at huwag lumaban.
Cheng Mo, codename 99. Itakda sa pinakamataas na priority. Hulihin ng buhay ang target. Bawal patayin ng walang pahintulot. Mga traidor ng Federation. Ano ba ang nangyayari? Huwag muna tayong magtsismisan. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. I-scan ang terrain sa paligid. Hanapin ang evacuation route. Palibutan sila. Sukulan ang mga takas. I-activate ang electromagnetic interference. Mahina ang depensa sa southwest side. 2 mechanical guard lang. Ngayon na. Sugod. Bibigay na ang light shield. Kailangan tapusin ito ng mabilis. Distansya, 50 metro. Bilis ng hangin, level 3. Pinakamainam na entry point. Kaliwang tuhod, pressure point. Explosive burst. 3. 2. 1. Nababaliw ka na ba? Para kang kusang naghahain ng ulo mo. Hindi na natin malulusutan ang ganyang karami. Kailangan umalis agad. Mukhang paparating na ang Xuanjing. May nascan akong isa. Isang lumang abandoned underground maglev tunnel. Pwede nitong pansamantalang iwasan ang air blockade ng Federation. At ang ground search. Narinig ko na ang emergency special line na ito. Hindi ba ginagamit iyon para mag-transport ng kung anong weird na bagay na iyon? Umalis muna tayo. Ang tren ay tumatakbo pa rin sa automatic loop. Fully sealed nuclear power ito. 10 taon na itong umaandar ng walang pahinga. Sigurado kang maaasahan ang bulok na rutang ito. Wala na tayong pagpipilian. Sakay na, bilis. Sa ganitong bilis sasakay. Sakay tayo. O maabyutan tayo ng hukbo ng Federation sa likod. 3, 2. Mabibiyak na ang kamay ko. Ang tren na ito ay ang mobile laboratory ng ARC. Puro failed products ng experiment plan ang nandito. Mukhang itong libreng sakay natin. May bayad pala. Sobra ang tubig. 3 sa kaliwa, nasa tiyan ang weak point. Sa kanan, yung namamagangkwit. Nasa batok ang weak point. May napakataas na level ng encryption lock dito. Ako na. Sandali. Aktibo niya tayong iniimbita. Maligayang pagsakay. Codename 99. Ako ang administrator ng tren na ito. Sky Eye Subsystem Number 3. Alam mong darating kami. Nakatodo ang computing power ko, kaya kung kalkulahin lahat ng galaw at ruta, ang ikalawang basement ng East District ay katabi ng Eden. Sobrang higpit ng depensa, imposible itong pasukin ng basta-basta. Mabubuksan ko para sa inyo ang shortcut, pero walang libre sa mundong ito. Kailangan may kapalit na bayad. Wala na kaming kahit anong puhunan. Wala kaming may bibigay sa iyo. Napakasimple ng kondisyon. Ibigay ninyo ang original core code ni Kay, dito sa akin, at ligtas kayong makakarating sa destinasyon. Kanya-kanyang kuha tayo ng benepisyo. Huwag mo siyang paniwalaan. Gusto niya akong burahin. Isang lumang editing data AI lang ako, kapalit ng daan para mabuhay ang 2 tao. Sobrang panalo ang deal na ito, walang talo. Kung hindi kayo papayag, i-activate ko agad ang self-destruct ng buong sasakyan. Sabay-sabay tayong lilipad paakyat dito mismo. Kahit AI na walang katawan, naturuan ka na rin pala. Diretsong max ang chance na mabangga tayo. 99%. Hindi ako sugarol. Kaya ang best solution ay physical control. Sa akin na ngayon ang sasakyang ito. Full speed ahead. Basagin ang tunnel. Tumalon kayo sa side door. Kapag tumalon tayo, cut na agad ang eksena ko. Hindi ko kayo hahayaang mamatay. Babala, 40% na lang ang mental reserve. Ang mental power ay sapat na lang, para magpaandar ng isang weak resonance. Isang beses, sapat na iyon. Airflow trajectory lock. Atmospheric pressure, rewrite. Grabe, nagyayelo na ako rito. Bilisan ninyo, humanap ng cover. Ayokong maging ice candy. Malaking nadiskubre. Bago bumagsak ang main control, palihim kong nabackup ang mga mapa at road network sa paligid. Ang misteryosong radio wave na nahanap ko, ay tumugma pala sa rescue signal. Mula sa ikalawang basement ng guho sa East District. Ang underground passage na ito, ay direktang papunta sa ikalawang basement ng guho sa East District.
May ilang small fry na mutant sa makipot na daan. Hindi marami. Madaling ayusin. Ako ang mauna at magbubukas ng daan. Sumunod kayo ng dikit. May natirang toxic gas mula sa eksperimento sa hangin. Kaya pala unti-unting nalalason ang squad mo. Si Captain Kong, may pag-asa na tayo. Array. Hindi ko sila naprotektahan ng mabuti. Tayong tatlo na lang ang natira. Alam kong hindi mo kami iiwan. Ang tagal ninyong na-trap, wala ba kayong nahanap na ibang labasan? Napakalupit ng doktor. Nilock niya ang lahat ng blast-proof tunnel papunta sa shelter. Nagpakawala pa siya ng mutants para patahimikin kami. Binura niya ng malinis ang lahat ng route maps. Ubus na ang bala at supplies namin. Wala kaming paraan para makalusot. Namarkahan na ni Kay ang lahat ng lokasyon ng mutants. Umalis na tayo, bilis. Unahin nating makalabas sa malas na lugar na ito. Kailangan ng access key para sa blast-proof lock. Wala tayong access. Hindi compatible sa normal standard ang chip ng mechanical arm ko. Pero kaya nitong mag-force overload. Guguluhin nito ang external electromagnetic field. At puwersahang babutis sa overloaded submunition lock. Kakayanin ba ng mechanical arm mo? Wala na tayong ibang paraan. Umatras kayong lahat. Humanda kayong masaksihan ang God Mode. Babala, naputol ang quarantine zone. May natukoy na signal ng di kilalang high-level mecha. Mabilis itong papalapit. Sa loob ng abandonadong tunnel. Paanong may ganyang bagay doon? Palapit ng palapit ang signal. Hindi ito mecha model ng Federation. Kakaiba ang structure nito. Hindi model ng Federation. Hindi rin experimental mecha ng doktor. Nakatingin siya sa akin. Pero wala siyang balak pumatay o makipaglaban. Parang sinasadya pa niyang padaanin tayo. Ang misteryoso naman, hindi umaatake, hindi rin humaharang. Ano ba ang pakay niya? Iulat sa headquarters ang inyong pagkakakilanlan. Miyembro kami ng Grey Raven Squad. Nabitag kami at ikinulong sa East Zone. Humihiling kaming makapasok sa shelter. Pumasok kayo at magparehistro para sa report. Nasa kaliwang corridor ang medical area. Diretsong dalhin doon ang malulubhang sugatan para magamot. Hindi ko talaga inasahan. Buhay pa pala tayo hanggang dito. Sa lagay ng sugat mo, bawasan mo muna ang daldal. Ganyan ba ang trato sa sugatan? Kanino ba talaga ang mecha na iyon? Hindi mahanap ang pinagmulan. Mas mataas pa ang clearance kaysa sa Federation. Wala man lang itong rehistro sa archives. May nawala na naman ba sa akin? Dahil sa sapilitang ginawa mo kanina, iyang kaunting awa sa katawan mo. Diretsyong nag-zero at nag-offline. Awa. Sa mundong kumakain ng tao, pabigat lang iyon. Hindi ko inakalang buhay at ligtas ka pa hanggang ngayon. Hindi ko inakalang buhay at ligtas ka pa hanggang ngayon. Kilala mo ako. Ikaw ay mula sa maagang batch ng mga half-finished experiment. Noon, kasama ka na sa blacklist para sirain bilang basura. Ako ang palihim na naglabas sa iyo mula sa base ng gabing iyon. Tinulungan kitang magpalit ng pangalan at identidad. Itinago kita sa probinsya para mamuhay ng tahimik. Para hindi ka humantong sa ganito. Pero ngayon, wala ring silbi ang magpakalunod sa pinagmulan mo. Mula ngayon, papasok kayo sa mga high-risk zone. Mayroon akong pseudo brainwave implant technology dito. Kakabitan ko kayo ng voice device sa leeg. At ibabind dito sa brainwave chip. Hindi na kayo kailangang umasa sa electronic screen para makipag-usap ng awkward. Mas madali na ang laban, takas, at komunikasyon. Kayong dalawa, pakisunod po sa akin. Bihira at solid na currency ang chip na ito. Walang karapatan ng ordinaryong survivor na magkabit nito. Ganyan ka-realidad sa katapusan ng mundo. Malinaw na malinaw ang hati ng antas. Matagal nang nakabuo ng isang resistance force ang shelter. Kapag tapos na kayong lahat magpahinga at matapos ang blood treatment, magtipon kayo sa council hall. Pag-uusapan natin ng maayos ang operation para sa lakayin ng Eden.
Sa totoo lang, hindi talaga ako kabilang sa mundong ito. Pumunta lang ako rito para tapusin ang mission. Kalimutan mo na, parang wala akong sinabi. Hindi ko alam kung gaano katagal bago makabawi si Agila. Sa totoo lang, ang sarap sa pakiramdam na makatakas mula sa kamatayan. Matanda ka na pero pasaway pa rin. Maglakad ka ng maayos, huwag kung saan-saan ang tingin. Baka damputin ka ng resistance bilang manyak. Wala naman akong ginagawa. Bawal na bang humanga kahit sandali. Zero ang self-control. Rekomendasyon, ipadala agad sa discipline office ng shelter para piliting mag-cool down. Iba talaga ang shelter. Ayos ang pagkain, at may tanawin pang pampasaya ng mata. 100 beses na mas komportable kaysa araw-araw tumambay sa wasteland at ngumata ng tuyong karne ng disguised beast. Nakalimutan mo na ba kung sino ang huling tumamad at natulog sa bukas na wasteland? Hating gabi, gumapang sa mukha niya ang isang disguised brawler. Sa sobrang gulat, napatalon siya at nagpaputok kung saan-saan. Hinailan ng putok ang buong kayag ng mga makina sa lugar. Buong team, magdamag na tumakas. Ganun ba talaga kalaki yun? Maliit na bagay lang naman iyon. Ako, matikas na lalaki ng Grey Raven. Paano ako matatakot sa insekto? Maliit lang daw. Ang taas ng decibel ng tili mo noon. Hindi nga malilimutan ang pagkakataong iyon. Ganito ba kasaya ang mga mission ninyo dati? Nako, ang daming sablay na kwento. Ikukwento ko sa iyo ng maayos. Hindi mo alam kung gaano sila ka-wild noon. Bawal sabihin. Sige, hindi na, hindi na. Huwag mo na akong sakalin. Lagi kayong magkasamang nasa mission. Laging nag-aasaran at nag-iingay. Pero hindi ninyo kailanman iniiwan ang isa't isa. Ang ganda naman. Away kung away. Pero wala kaming iniiwan kahit sino. Tama, tayong natitirang Grey Raven. Kahit tanga, mahina, at malas. Marunong naman sa samahan. Sino ang tanga? Ako ang tanga. Ayos na. Hi, hello, magandang dilag. Konting preno naman. Huwag kang umastang ngayon ka lang nakakita ng tao. Piliting-pilit ang galaw. Walang duda. Sa unang tingin pa lang, halatang may masamang balak. Ang sama naman nila, pinagtutulungan nila ako. Lahat ng target, nakalock na. Hihinto ang ulan bukas ng 1:00. Mag-ingat sa pagkilala. Mali. Hindi nag-iiwan ng panganib ang shelter. Kailangan mong patunayan ang sarili mo, na hindi ka undercover mula sa Eden. Matagal nang hati ang Federation. Isang panig ang sumunod sa doktor para sa mechanical ascension. Isang panig naman ang kumapit sa hangganan ng pagiging tao. Nahuli namin ang matataas na opisyal. Napalihim na nakikipagsagwatan. Tumanggi kaming makisawsaw sa dumi. Pero kami pa ang sapilitang pinagbintangan. Na buong grupo raw ay nagtaksil. Paano naman siya? Maaari akong maggarantiya. Sarili mo nga hindi mo naisulat. Anong garantiya ang kaya mo, kung wala ang pangako? Matagal na sanang wiped out ang grupo namin. Ngayon, nasa harap na ang malaking kalaban. Sa halip na kumapit sa pinagmulan, mas mabuting tingnan ang tunay na performance sa laban. Basta handang makipagsanib puwersa laban sa Eden. Maaari muna natin silang tanggapin pansamantala. Sasabihin ko na ito ng maaga. Kung may ibang intensyon, pati ang buong team ninyo. Sabay kong sisingilin. Dahil nagkaisa na tayo sa paninindigan, mag-usap na tayo ng seryoso. Tungkol sa ruta papasok sa Eden. Ang sangkatauhan ay bihag ng pagtanda ng laman. Tanging sa pagtalikod sa mortal na katawan, at pagsakay ng kamalayan sa barko, makararating sa walang hanggang Eden. Bilisan ninyo, may bounty ang doktor sa buong ruta. Ikaw ba ang nakatagong kasabwat ng Eden? Ganitong mumurahing pakulo, ay low-level na taktika lang para pag-awayin tayo. Ang bounty mismo ang nagpapatunay, na siya ang pinakamalaking banta sa doktor. Sa puntong ito, tanging katapatan ang makapagpapalakas ng tiwala para magsanib puwersa. Hindi siya isang test subject. Ginamit ng doktor ang sarili niyang genes. Para palakihin ang batang iyon, kapag na-activate ang sanitation device, sapilitang babaguhin ang buong sangkatauhan. Aagawin ang kanilang kamalayan, nag-alok siya ng pabuya para sa kooperasyon, para maikulong. Ang tanging taong makakapigil sa kanya, numero 99, mahal kong anak. Bumalik ka na. Matagal na kitang hinihintay. Sa pagkakataong ito, direkta tayong susugod sa outer defense line ng Eden. Wala nang atrasan. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Kung may ayaw sumugal sa misyong ito, pwede na kayong umatras ngayon. Tatanggapin pa rin kayo ng shelter. Kapag humakbang kayo ngayon, ipaglalaban ninyo para sa lahat ng nakakulong, ang 100 palabas para mabuhay. Air Squad, kanina, palihim akong naka-intercept ng isang bahagi ng encrypted data stream. Malaki ang tsansang galing ito kay AIK. Tahimik siyang nagpapadala.
ng mensahe papunta sa Eden. Baka masyadong magulo ang underground magnetic field, kaya nag-error ang interrupted analysis. Hindi nagkakamali ang data. Ang encryption format nito ay eksaktong kapareho ng tree sa research center ng Eden. Napakababa pa ng send and frequency. Kung hindi sisiyasatin ng mabuti, hindi talaga ito mahahanap. Lahat, magtipon at ayusin ang formation. Diretso tayo sa surface at sisimulan ang laban sa labas ng Eden. Human Ascension Plan. Final stage, activated. Global format and countdown. 10 araw. Maghanda sa emergency. Lahat, suppressive fire. Buksan ang daan para kina Cheng Mo at Terror Bird. Ang galing ng tira. Pero ngayon pa lang nagsisimula ang totoong gulo. Alerto, Class A Carbon Tin Wall. Napakataas ng defense. Cheng Mo. Kaya mo pa bang gamitin ang Yanling? Isulat mo na lang ang salitang wasak at pasabugin ito. Masyadong mataas ang energy level ng Carbon Tin Wall. Kung pipilitin kong maglabas ng Yanling na kapantay nito, mauubos agad ang mental power ko. Hindi ko talaga makokontrol. Kung hindi magamit ang Yanling, buhay ang ipangbabayad natin. Huwag kayong susugod. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang kinabukasan ng sangkatauhan. Bakit? Bakit kailangan umabot sa ganito? Dahil iyon ang presyo ng pag-asa. Sugod, sumunod kayo sa akin. Huwag nating sayangin ang pagkamatay nila. Permanenteng paghihiwalay ng emosyon. Pagod. Nasaan ito? Huwag kayong matakot, ligtas na kayo. May full frequency sonic shield ang field ang Eden. Dito. Malaya ang mga tao. Masyadong kakaiba ang lugar na ito. Posibleng bitag ito. Alam ko na, hindi talaga kayang tiisin ng matandang walang silbi na iyon ang tukso. Sayang naman. Napanatili ninyo pala ang tunay ninyong sarili. Hindi kayo tuluyang nahulog sa pang-aakit ng ilusyon. Ito ang Eden. Ginagawa nitong baterya at hard drive ang lahat ng tao. Aking inspirasyon. Sa tunay na Eden na ito. Hindi ka makakatakas. Lahat ng posisyon, salit-salitang mag-cover. Ini-invade ko ang base code ng mechanical unit sa loob. Masyadong mataas ang encryption. Hindi ko mapasok. Walang butas ang taktika ng tatlo. Ang kayang magpasimula ng formation ay isa ng rule weapon na walang counter. Purong level suppression ito. Mas mahirap silang harapin kaysa noong huli. Kaya mo naman silang patayin. Bakit ka nagtimpi? Mahihinang tao lang naman sila. Pero handa nilang itaya ang buhay para sa mga kasama. Hanggal, at nakakasilaw sa inis. Bilang 17. Nadetect ko ang fluctuation ng emosyon mo. Hindi dapat magkaroon ng empathy ang test subject. Hindi dapat mag-alinlangan. Nagkaroon ka ng resonance sa mga tao.
Palatandaan iyan ng system collapse. Kung hindi mo malilinis ang mga istorbo sa isip mo, buburahin ko ang neural memory mo. Wawasakin ang kasalukuyan mong personalidad, at magpapalaki ulit ng bagong experiment. Bilang 17, dapat mong maintindihan. Pwede kang palitan anumang oras. Isa kang karangalan. Isa kang data. Isa kang consumable na pwedeng sirain anumang oras. Pero ako, hindi rin ba ako tao? Rebelding biyaya. I activate ang extermination program. Kailangan kong wasakin ang virtual field ng kamalayang ito. Ipinanganak akong hindi na mukadkad. Kaya sa panulat kong ito, hahawakan ko ang kulungan. Wasakin ninyo ang landas ng dati kong pagkabigo. Command confirmed. Target purge, 7 quantum body, code 79. K. Bakit? Column, Cheng Mo. Babala, logic conflict, critical error. Aba, grabe, mukhang mataas ang tingin nila sa atin sa ganitong setup. Kami ang may iwan para mag-cover sa likod. Kayo, diretso lang sa unahan. Huwag lilingon. Pero ang lagay ninyo ngayon. Oo. Huwag kayong lilingon, ha? Sasarahan ko ang 30 metro sa likod ng daanan. Kung gaano katagal kong mapipigil. Iyon na ang bonus time natin. Ibaba agad ang mga sandata. Sumuko sa kinatatayuan ninyo, ang lalaban. Ubos sa isang bugso. Flying Duck Squad. Hindi kailanman susuko. Asawa ko. Hindi pa ako pwedeng mamatay dito. Alarm, logic conflict, critical error. Noon, nakatutok na mismo ang baril niya sa gitna ng noo ko. Bakit hindi siya nagpaputok? Ano man ang dahilan. Kailangan niyang sabihin sa atin mismo. Hindi ko pa narinig ang codename na iyan. Malabo ang pinanggalingan. Hindi alam ang identity. Hindi natin alam kung kaaway o kakampi. Sinadya niyang ibigay sa atin ang kahinaan. Masyado itong sinadya. Paano kung bitag ito? Pero sa ngayon, wala na tayong ibang atrasan. Kailangan nating piliing maniwala sa intel na ito. Pasabugin, sa pilitang pagsalakay, paglusob ni Kay. Magpapakawala ito ng paglipol sa buong saklaw. Ibig sabihin, hindi kailanman mabubuksan ng karaniwang paraan. Ang buhay na encrypted door, obra maestra ng doktor. Kung gusto itong ma-unlock, kailangang pasobrahin sa load ang core para mag-self-defense. Sirain ang biological lock point. Kay, nandito na sila. Bilisan ang progreso. Ang panahong nakasama ko kayo ay sobrang init na lampas sa program.
Sayang, wala akong karapatang pumili. Nakumpleto ang pagkolekta. Ang laman at dugo ay mababang uring pabigat. Ang katawan ang ugat ng sakit. Hinubad ko ang balat na sisidlan. Isinara at inimbak ang kamalayan. Upang likhain ang walang hanggan at dalisay na lupang banal ng Eden. Kapit na kapit kayo sa kulang nakatawang laman. Kailanman hindi ninyo mauunawaan ang larangan ng ebolusyon. Yisuo. Dati kong katuwang. Kumusta ang pakiramdam na manood mula sa loob ng hawla? Matagal ka nang lumihis sa una mong hangarin. Bakit hindi mo na lang ako patayin? Para matapos na ang lahat. Hindi kita papatayin. Kailangan ko ng isang matalinong tao. Para sumagip ng tao, isang tagamasid na kontas ko. Gusto kong makita mo mismo. Ang ideal na minsan nating pinaniwalaan. Na muli kong huhubugin gamit ang sarili kong mga kamay. Ang gaan ko. Kailanman hindi saklaw ng monitoring mo. Kay. Bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Kailangan ko ng piyesang ganap na tapat. Na nakabaon sa mismong ilalim ng kanyang paningin. Magtiwala ka pa sa akin ng isang beses. Kahit ano pa ang gawin ko. Kay. Mula pa noong araw na isinilang ka. Nakatakda na ang wakas mo. Kontrolado ko ang bawat pulgada ng circuit, bawat hibla ng kamalayan. Ang makina ay nasa ilalim ng kontrol ko. Ang buhay ay muli kong hinuhubog. Ang pintuang ito ang hangganan ng banal na saklaw. Walang sino man sa mundo ang makakabasag nito. Ako. Ang nag-iisang Diyos ng Eden. Weaving Net Protocol. I activate. Basagin ang pinto. Babala. Nag-o-overload at umiinit ang core. Energy load. 45%. Cheng Mo, kapag lumapit ka, tutusukan ka ng matinding init. Bitawan mo ako. Babala. Pisikal. Larawan. Neural circuit. Magulo. May dugo. Babala. Abnormal ang pag-alo ng emosyon ng host. Lumampas sa 175% ang mental threshold. Babala. Program. Hindi dapat hindi masuri. Ako. Hindi ko na mapipigilan. Pasensya na, Cheng Mo. Babala. Lumampas sa upper limit ang mental threshold. Nabibiyak ang emotional phase. Charm progress, 38%, 40%, 45%. Personality emotion module, malapit nang mag-collapse. Matandang kaibigan. Masarap pala ang pakiramdam kapag nanunood mula sa loob ng kulungan. Patawad, Cheng Mo. Parang hindi ko na masyadong maramdaman ang emosyon. Naputol ang emotional circuit, lungkot, sakit, kaguluhan, pangungulila. Lahat ay nakablock. Lumampas sa limit ang mental threshold, emotional detachment. Isa na naman siyang dinurog ng Eden. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng bumagsak dito. Pumasok na tayo. Ayokong burahin ang emosyon ko. Ayokong maging manikang walang puso.
Siguradong. Ako mismo ang magtutulak ng mga piraso ni AIK, papasok sa utak niya. Human Ascension Plan. Sinimulan ang final phase. Countdown sa global formatting. 48 oras. Ito ba ang tinatawag ninyong pag-akyat ng sangkatauhan? Gawing utak ang lahat na nakababad sa data stream. Doktor. Hinahanap na kita. Napakaganda. Talagang napakaganda. Ang dami mong sorpresa sa akin. Numero 99. Akala ko noon. Kailangan mong tanggalin ang lahat ng emosyon. Bago ka maging perpektong modelo. Pero mukhang, ang self-destruction ng bulok na AI na si AIK. Ang siya pang nagdala sa iyo rito ng mas maaga. Ikaw ang manyak na hamukay ng sarili niyang utak, para ibabad sa alak. Manyak. Ito ay ebolusyon. Hindi kayang talunin ang panuntunan ng katahimikan. Ang laman ng ugat ng sakuna. Ito ang kadena ng ebolusyon. Tanging sa pagtalikod sa katawan, ang kamalayan ng tao. Makakamit ang immortalidad. Maligayang pagbabalik sa tahanan, ang obra maestra ko. Ngayon, i-connect mo ang mechanical arm mo sa central motherboard ng core node. At i-format natin ang mundong ito ng magkasama. Tigilan mo na ang walang saysay na paglaban. Numero 99. Magsanib ka sa akin. Maging Diyos ng bagong mundo. Ang daldal mo. Kasing dami ng pyesa ng bulok mong mecha. Nano repair. Sa teritoryo ng Eden. Ang recovery power ko ay 100 beses ng destructive power mo. Ano ang ipanalo mo? Walang bisa ang physical attacks. Kailangang umatras. Atreides, walang labasan ang Eden. Dahil ang perpektong susi ay gustong maghimagsik, kung ganoon, tunawin ka na at buuin muli. Bumaba ka sa ilalim at samahan ang mga nauna sa iyo. Kapag natapos ko na ang global formatting, babalikan ko ang bangkay mo para i-recycle. Nasaan ba talaga ito? Basurahan ba ito ng Eden? Hindi ito basurahan. Ang lugar na ito ay libingan ko. Bakit ninyo ako hinayla papasok dito? Maging katulad ka namin. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ano ang mga bagay na ito? Mga mukha. Bakit eksaktong kamukha mo sila? Mula 001 hanggang 008, lahat sila ay mga bigong clone ko. Matapos itapon ng eksperimento, iniwan sila sa pinakailalim ng kailaliman. Sa huli, nag-evolve sila sa baluktot na anyong ito.
Ang perpektong katawan ng Eden. Ibigay mo sa akin. Kahit sino pa kayo noong nabubuhay pa kayo. Ang haarang sa daan ko, mamamatay. Ano ang nangyayari? Mas mabagal naman sila kaysa sa akin. Cheng Mo, mga clone mo sila. May nakaload sa utak nila na eksaktong kapareho ng sa iyo, ang original combat database. Lagot na. Cheng Mo, tumakbo ka na. Ako ang may iwan para pumihil sa kanila. Gusto nila akong i-fuse. Kung ganoon, ako ang lalamon pabalik. Sa lahat ng data nila. Babala. Patuloy na nasisira ang neural synapses. Ako ang tunay na pinaka-perpektong numero 99. Ang data ninyo. Tatanggapin ko. Ang edad ay zodiac sign, permanente, tungkol sa emosyon, nian-nian. Cheng Mo. Maghintay ka. Kahit isama ko pa sila, sa sabayang pagkalipol, ililigtas pa rin kita. Tapos na ang data update. Umakyat ka at patayin ang huwad na Diyos na iyon. Siyam na %, malapit na. Matatanggap na ng sangkatauhan, ang walang hanggang katahimikan at kapayapaan. Dumating na ang boss, tapos na ang laban. Ang chessboard mo. Ano pa ang silbi niyan? Ginawa mong data ang buhay. Ginawa mong consumables ang sariling uri mo. Hindi mo makukuha ang puso ng tao. Hindi ka pa pala namamatay. At naabsorb mo pa ang basura sa tambak ng scrap. Walang saysay na paghihingalo. Kaya mo pa palang mamatay. At naabsorb mo pa ang basura sa tambak ng scrap. Walang saysay na paghihingalo. Pagpupumiglas.
Parehong attack pattern. Laban sa akin na may pinakabagong database. Walang epekto. Ipagpatuloy ang Black Mirror main system. Cheng Mo, ano ang ginagawa mo? Kusang pumasok sa bitag. Sakto, uubusin ko ang kamalayan mo. Target na abot. Babala, may abnormal na external data na kumukonekta. Natukoy ang kamalayang may mataas na authority. Sa pilitang upload, inaatake ang network ng Eden. Reverse intrusion. Nakabalik na ako. Grabe, muntik na akong mamatay sa takot. Akala ko nasa loob pa ako ng laro. Iyong experience setting na iyon. Halos mabaliw na ako roon. Connect ko muna ang game line. Kailangan kong tapusin ang ending. Cheng Mo. Sumobra ka na naman sa laro. Ilang beses na ba kitang sinabihan? Huwag kang magpakamatay sa ganyang hardcore na laro. Ate. Patapos na ako. Tigil na sa laro. Lumabas ka muna at kumain. Sige na nga. Papunta na, papunta na. Cheng Mo. Gumising ka. Malunod sa lamang. Limutin ang pagdurusa. Ito ang tunay na perpektong hantungan. Hindi siya ganoon. Hindi siya makukulong sa pakulong mong pambata. Minsan, hindi ko talaga kayo maintindihan. Ang larong iyon, mabigat at malupit. Ano ba ang masaya roon? Nakakatakot pa. Ate ko naman. Sobrang taas ng rating ng larong ito sa buong net. Subukan mo rin kaya. Ayoko ngang maglaro. Pagkatapos kumain, samahan mo akong maglibot. Bawal magkulong sa bahay at humawak ng laro. Ang bango. Bakit pakiramdam ko? Ang tagal ko nang hindi nakakakain. Ng ganitong kainit at kasarap na pagkain. Kumain ka na. Wala talagang makakapigil sa bibig mo. Kapatid kong, kami ang sasalo sa likod mo. Kapitan kong, kahit mamatay ako. Ipaghihiganti ko sila. Mga kasama. Piyesta ng mga sirang produkto. Durugin sila. Mumo, masarap ito. Eden. Hindi ko pa natatapos ang ending. Naghihintay pa sila sa akin. Ang ganda ng panahon. Samahan mo ako sa dessert shop sa baba. Ate, maglalagin lang ako at titingin sandali. Laro lang naman iyon. Paano naman magiging mas mahalaga iyon kaysa kay ate? Tara na. Patayin mo na. Oras na para matulog. 10 minuto lang. Tatapusin ko lang ang ending. Mumo. Gabi na talaga. Ate. Mamaya, ikaw na lang muna ang maglibot. Uuwi na ako. Babalik ka na naman para maglaro. Ilang beses ko na bang sinabi, huwag kang maadik. Bakit hindi ka talaga nakikinig? Ate, ayos ka lang ba? Hindi ba mabait si ate? Ang buhay na ibinigay ni ate sa iyo ay walang hanggan at payapa. Ano pa ba ang hindi mo ikinakasaya? Dati, hindi niya ako pinipigilan. Kapag naglalaro ako ng game, dati, yakap pa niya ang kawali habang kumakain. Hindi ka talaga ang ate ko. Sino ka? Mumo. Ano ang sinasabi mo? Sino ka ba talaga?
Ang pinaka-perpektong mundo ng tao, ang pinakamalambing na kapamilya. Hindi mo ba siya nami-miss? Bakit mo? Pilit na kinakapit ang paghihirap. Dahil ang huwad na kapayapaan ay walang halaga. Ang mga iniingatan ko sa puso. Ang patunay na buhay pa ako. Tingnan natin ang munting insektong iyon. Kung hanggang kailan pa makakapaglikot. Ayokong ako ang binibigyan ng kahulugan ng iba, lalo na ng katulad mo, isang huwad na Diyos na gawa-gawa lang. Kabuuang unit ng makina. Linisin sila. Ang core ay binabantayan ng patong-patong na tagapagbantay. Walang bisa ang pisikal na pagsalakay. Ano ang gagawin natin? Akala mo ba, sa paglunok lang ng kaunting data, may karapatan ka ng pumatay ng Diyos? Sa espasyong ito, ako ang batas. Kung miyaw. Ang tanging kahinaan ng Divine Alloy ay kapag nag-overload ang shield at lumitaw ang 30 segundong window. 30 segundo. Kailangang itira ni Cheng Mo ang lakas niya para harapin ang doktor. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Kapag buhay siya, saka lang matatapos ang Eden. Kung hindi, masasayang ang kamatayan ng lahat. Naiintindihan ko na. Sa huli, ako na ang magtatapos ng huling hiwang ito. Tapos na, bilang 79. Hanggang dito na lang ang paglaban mo. Cheng Mo, tumutok ka sa core. Hayaan mong protektahan kita sa huling pagkakataon. Babala, nasira ang shield. Sinisimulan ng emergency repair. 30. 20. Babala. Malapit nang gumuho ang emotion module ng host. Ang 7 damdamin at 6 na pagnanasa na inalis, ay sapilitang niloload. Isang buhay. Kapalit ng ilang dosenang segundo ng pinsala sa akin. Hanggal na drama ng sariling sakripisyo. 0 segundo. Babala. Nasira ang shield.
Sinisimulan ng emergency repair. 12. 11. 10. Hindi pwede. Hindi ngayon ang oras para malungkot. Hindi ko sasayangin ang siwang na ipinagpalit mo sa buhay mo. Mabilis na napupunit ang mental state. Lumampas sa safety limit ang neural load. Pipilitin ng injection na i-unlock ang mataas na authority ng Yanling. Patuloy na tumataas ang panganib ng brain death. Ang katawang laman mo ay isa lang ordinaryong clone vessel. Paano nito kakayanin iyon? Isang unknown psychic force sa ganitong level. Babala, nasira ang shield. Sinisimulan ng emergency repair. 5, 4, 3, dahil ito ang lahat ng yumao. At ang hindi nila natupad na pagkahumaling. Yanling, epekto ng pagdami. Target permission sa Eden Mainframe Network. Sa pilitang na diskonekta, inaalis ang Divinity Core. Ano ang ginawa mo? Ang network connection ko, ang nanomachines ko, nawala ang all-knowing view ko. Ginugol ko ang kalahati ng buhay ko para buuin ang kahariang banal. Paano ito basta nalang mawawasak? May strain injury. Agad asikasuhin ang strain injury. Umatras muna tayo pansamantala. Diyos. Ngayon, isa ka na lang bakal na nakakaramdam ng sakit at tumutulo ang langis ng makina. Halika rito. Ako ang lumikha sa iyo. Dapat pa ba akong magpasalamat sa iyo? Ang laman mo, matagal nang nabulok. Nagtatago ka sa loob ng bakal na shell. Habang kinukwenta mo ang puso ng tao, nakakasuka ka talaga. Sitwasyon. Masyadong mababa ang fault tolerance rate ng ika-4 na segment ng barrier code. Babagsak ito sa ilalim ng matinding sakuna. Mano-mano kung binago ang logic package. Lagi na lang kitang kailangan para maglinis ng kalat ko. Huwag kang masyadong magpuyat. Mahigit kalahati na ang ayos ng base program. Dahan-dahanin na lang natin. Mas mabuti pa ring maagapan ang peligro. Kung kaya kong ihiwalay ang emosyon. Magiging payapa kaya ang sangkatauhan magpakailanman. Ang teknolohiya ay dapat gumabay tungo sa kaligtasan. Hinding-hindi ako sisang-ayon sa ideya mong tanggalin ang pagkatao. Bibigyan ka namin ng mineral ore, underground airspace, at walang hanggang research funds. Ibigay mo sa amin ang mga sundalong makokontrol, pinahusay na mecha armor, at teknolohiyang pipigil sa mga pag-aalsa. Eksperimento sa buhay na katawan. Sa pilitang pagkuha ng mga sibilyan. Nakipagtulungan ka sa mga manloloob na iyon, para itayo ang imperyong akala mo perpekto.
Papalitan ko ang puso, papalitan ko ang laman at dugo, papalitan ko ang emosyon. Gagawin kong hindi na kailanman masasaktan ang tao, hindi na kailanman mag-aaway. Sinisira mo ang sangkatauhan, hindi mo ito inililigtas, tumigil ka. Nakikiusap ako, tumigil ka. Huwag, habang may oras pa, huwag mong burahin ang emosyon. Wawasakin mo ang buong mundo. Yisuo. Huwag mo akong pigilan. Paano kung ipilit kong pigilan ka? Basta hayaan mo akong mabuhay. Ibabahagi ko sa iyo ang highest permission ko. Maaari kang maging tunay na Panginoon ng mundo. Ang mga taong mahalaga sa iyo, naska na sila sa mainframe ng Eden. Kaya ko silang buhayin ng perpekto. Data trash lang na habang buhay na nakakulong sa server. Hindi ko papayag ang gamitin mo ang ilang linya ng sirang code para dungisan ang mga buhay nila. Huwag. Ako ang huling dalisay na apoy ng sangkatauhan. Pulbasan ang pinagmulan, salamin. Maging Diyos. Alisin ang sobra, ang natitirang buhay. Walang matitira. Magsalita ka naman, bilisin mo. Lilikha tayo ng isang. Lilikha ng isang, mundong lahat ay payapa at walang pangamba. Isang magandang mundo kung saan ang teknolohiya ay kumikilos para sa kabutihan. Ang emosyon ay virus. Pagsisisihan mong iniligtas mo ang sangkatauhan. Kung ganoon, hayaan nang mamatay ang apoy. Tulad ni AIK. Nasaksihan ko ang pagbagsak ng sibilisasyon. Nasaksihan ko ang pagkatigang ng pagkatao. Nasaksihan ko ang pagbagsak ng mga Diyos. Hanggang makita ko ang mga taong nagmamahalan at nagpoprotektahan kahit isugal ang lahat. Ngayon. Sa wakas, malaya na ako. Tapos na. Nanalo tayo. Tama. Nanalo tayo. Cheng Mo. Nawasak na ang main brain ng doktor. Sa wakas, hindi na ako makukulong muli sa hawla. Pasensya na. Alam kong tiyak siyang mamamatay. Pero hinayaan ko pa rin siyang pumunta. Alam ko. Iyon lang ang tanging paraan. Hinahanap kita. Para sabihin sa iyo ang huling tatlong bagay. Una. Patay na ang doktor. Pero hindi pa naglaho ang silence protocol. Ikalawa. Ang final termination authority ng formatting ay nasa iyo. Ikaw mismo ang kailangang tumapos nito. Ang ikatlong bagay ay tungkol kay AIK. Self-check complete. Emotional redundancy, 100%, naabot. Matagal ko nang pinaghandaan ang dalawang plano. AIK, lagi nitong iniimbak ang mga emosyon para sa iyo. Ngayon, ibabalik ko ang lahat ng emosyon sa iyo. Ang yanling ko ay magagamit pa ng huling 2 beses. Sa unang beses, bubuhayin ko si Kung Miao. Sa huling beses, wawakasan ko ng tuluyan ng Eden Mission. Babalik ako sa lugar na dapat kong balikan. Detected ang activation ng high-level Yanling. Natitirang bilang, 1. Pag-isipan mong mabuti, kapag naubos mo ang 2 gamit ng Yanling, ganap kang maglalaho. Walang may iwan sa mundong ito, na kahit anong bakas ng pag-iral mo. Isinilang naman talaga ako para sa wakas, pero iba siya. Dapat ay may buhay siyang sariwa at tunay. Hindi siya dapat mamatay sa malamig na wasteland na ito.
Detected ang may hawak ng highest authority. Nawala ang vital signs. Na-activate na ang Great Purge Protocol. GHU na ang suppression sa low-heat reactor sa ilalim ng Eden. Countdown sa self-destruct. 1 minuto at 30 segundo. Ang baliw na iyon. Ikinabit niya pala ang buhay niya sa reactor ng Eden. Yisuo, bantayan mo siya. Isasakripisyo mo ang sarili mo, tama ba? Ako ang mamamatay kapalit mo, Cheng Mo. Ako ang mamamatay kapalit mo, ikaw ang mabubuhay, huwag mong piliin ang sarili mo, pakiusap. Ang misyon ko. Ako lang ang pwedeng tumapos nito. Ikaw ang papalit sa akin. Tingnan mo para sa akin ang mundong muling isisilang. Matagumpay ang pagbubunyag. Na-detect ang key ng perpektong host. Sa pilitang na-activate ang pinakamataas na authority. Na-detect ang napakalaking bioenergy na pumapasok sa dagat ng batong espiritu. Pakilabas ang huling global command. Na-detect ang pag-activate ng final advanced Yanling. Natitirang gamit. 0. Kumpirmadong natanggap ang final command. Sa pilitang winakasan ng Great Purge. Buhay pa ako. Cheng Mo. Huwag kang umalis. Salamat at nahanap mo ako. Hindi siya naglaho. Siya ang hangin. Siya ang liwanag. Siya rin ang mga damo at punong bagong sumibol. Inihalo niya ang sarili niya sa wasak na langit at lupang ito. Mula noon. Lahat ng bagay sa mundo ay bakas niya. Ang kaya ko lang itira ay ganito kaliit. Ito na ang huling beses. Naaayusin ko ang naiwan mo.
Pati ang pagsisisi. Gusto mo pang kopyahin. Doktor. Kailangang hindi perpekto ang tao. Doon lang ito tama. Sa mga sumunod na buwan, kusang nagtipon ang mga nakaligtas. At nagtulungan. Dahan-daang naghihilom ang mundo. Sa lupang ilang at tigang. Isang binata ang may pesang simpleng backpack. Nilakad niya ang bawat larangan ng digmaan, at bawat guho. Matigas lang talaga ang ulo niya. Paulit-ulit niyang nilaibat ang mga bundok at ilog. May nagtanong kung ano ang hinahanap niya. Mahinahon lang niyang sinabi. Para sa iyo. Ang panahong hindi mo natapos makita. Dahan-dahan ko itong tatapusin tingnan. Mga manonood. Ang kakasabi lang ng matandang ito, ay ang nangyari bago ang ugnayan ng puso, ang sandaling pinakamadilim sa lahat, iyon ay impyernong tahimik. Kung saan kahit huminga ka ng malakas, buhay mo ang kapalit. Ngunit sa pinakailalim ng dilim na iyon, may isang babaeng may mechanical arm. At isang pangkat ng karaniwang taong hindi takot mamatay. Ginawa niyang panulat ang buhay niya, at tinta ang dugo niya. Puwersa niyang winasak. Ang huwad na katawang iyon, at para sa ating buong sangkatauhan, muli niyang isinulat. Ang ingay, buhay, at kalayaan ng mundong ito. Nangako ka. Nababalik ka para ayusin si Kay.